Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Good morning. So this is the continuation of our subject, which is the psychology of crimes. So last time we have discussed the Abraham Maslow, which is the composition of the satisfaction of a person para maging maganda yung kanyang buhay. So kinakailangan mayroong mga tendencies o may mga needs na kinakailangan ma-fulfill in order for him or her to uh, reach the self-actualization. So now, let's proceed with the frustration, conflict, and anxiety. So kung paano ba nagiging miserable, kung paano nagkakaroon ng mga problema, nagkakaroon ng distress, stress ang isang tao. So we have frustration. Frustration refers to the unpleasant feelings that result from the lacking of motive satisfaction. So, ang ibig sabihin ng frustration, di ba, kapag halimbawa may gusto kang maatin, gusto mong maging top 1 sa isang subject, pero because of some circumstances, maliit ang exam mo, so na-frustrate ka. Na-frustrate, bumagsak ka halimbawa, okay, maliit ang score mo, so hindi ka nag-reach sa goal mo na maging top 1 sa subject. So, yun yung frustration. Unpleasant feelings, yung hindi ka mapalagay, hindi ka nakontento halimbawa. So, it is a form of stress. Okay, ito ay isang stress which results in tension. So, yung hindi ka na mapakali, malungkot ka dahil hindi mo na reach yung goal mo sa buhay. It is a feeling that is experienced when something interferes with our hopes. So, ito yung experiences natin kung saan nagiging hadlang siya, nagiging dahilan para makamit natin o hindi natin makamit yung hopes natin, yung wishes, hopes, yung mga pag-asa natin sa buhay, na sana halimbawa, sana makapagtapos ng pag-aaral, di ba? Okay, wishes, yung gusto mong makamit, plans and expectations. Okay. So, ano naman ang conflict? Conflict refers to the simultaneous. So, as you can see, nasa labas ako ngayon. Okay, so to proceed, meron tayong conflict. So, di ba kapag may mga problema tayo sa buhay, halimbawa may problema sa financial, may problema sa pamilya, may problema sa studies, may problema sa grades. So, ito yung sinasabi nating conflict. It refers to the simultaneous arousal of two or more incompatible motives resulting to unpleasant emotions. So, conflict, may problema. Halimbawa, mayroong nag-conflict. Ang pinakahalimbawa nito, halimbawa yung time natin, 'di ba? Ngayon online class, tapos mayroong pinapatrabaho ang nanay mo sa loob ng bahay. So hindi niya maintindihan halimbawa na may nag-aaral ka, sasagot ka ng quizzes. So there is a conflict arising when two or more incompatible motives resulting to unpleasant emotions. So yun yung mga halimbawa o kaya naman yung teacher mo imbis na magbibigay ng long quiz, so ang ginawa na lang niya is nagbigay ng oral recitation. So yung mga nagko-conflict yung expectation mo halimbawa. So ang halimbawa pa niyan, halimbawa is yung mother mo at saka yung father mo nag-aaway, hindi kayo makaintindihan ng mga magulang mo. So yun yung mga conflict na nagiging sanhi at nagmumold sa atin para maging isang tao. It is a source of frustration because it is a threat to normal behavior. So yung nagiging iba yung pananaw mo sa buhay, halimbawa dahil nagiging iba yung feelings mo, iba yung emotion mo, imbes na masaya ka, nagiging malungkot ka because of the conflict. O may kaaway ka sa school, may kaaway ka na kaklase, o kaya may hindi kayo nagkaintindihan. So there is a conflict. So meron tayong types of conflicts. So number 1 is double approach conflict. Sa double approach conflict, a person is motivated to engage in two desirable activities that cannot be pursued simultaneous. So ito yung mga bagay na halimbawa ginagawa natin, pinagsasabay natin yung dalawang bagay, activities na hindi naman natin po pwedeng tawag dito, na hindi natin dapat ginagawa, pinagsasabay ang mga bagay para hindi magkaroon ng conflict. So meron tayong double avoidance conflict.
A person faces two undesirable situations in which the avoidance of one is the exposure to the other, resulting to an intense emotion. So ito naman yung dalawang undesirable situation. Nandun ka sa isang sitwasyon kung saan kinakailangan mong pumili, i-avoid mo yung isa, uh, kung saan nagkakaroon tayo ng problema kapag yung isa is hindi natin na nabigyan ng solusyon, nalalapatan ng solusyon, tapos yung isa ang pinili natin. So yun yung mga halimbawa. So ang halimbawa sa number 2, for example, magte-take ka ng board exam palawalat, tapos bigla namatay ang nanay mo sa araw na yon. So kinakailangan mo, hindi naman although lahat yun importante, di ba? Importante din yung desirable yung isa, pero kinakailangan mo pumili sinong pupuntahan mo, yung pagpapatuloy mo yung exam o yung pumunta ka sa nanay mo na namatay. So yun yung halimbawa sa yung sa avoidance. So kinakailangan mayroon kang i-avoid na isa para ma-comply mo yung isa. So, number 3, we have approach avoidance conflict. A person faces situation having both a desirable and undesirable feature. It is sometimes called dilemma, because some negative and some positive features must be accepted regardless which course of action is chosen. So, katulad lang, parang, although sa taas, double is lahat undesirable yon. For example, to give you an insight, kasi parang yung discussion ko kanina sa taas is dapat doon sa baba. So, sa taas, to give you halimbawa yung nasa hospital yung halimbawa palawalat yung asawa mo, undesirable. Tapos yung nanay o tatay palawalat is namatay. So sino yung unahin mo? Sino yung nasa hospital o yung magulang mo? So kinakailangan mong puntahan yung magulang mo, i-priority kaysa dun sa nasa hospital. So kinakailangan mong mag-adjust. So sa approach avoidance conflict naman, yung sinasabi natin kanina na yung desirable is magte-take ka ng board exam, yung pangalawa is yung namatayan ka, kung sino yung unahin mo, sino yung ipa-prioritize mo. So number 4 is multiple approach avoidance conflict. So multiple, marami. A situation in which a choice must be made between two or more alternatives, each has both positive and negative features. It is the most difficult to resolve because the features of each portion are often difficult to compare. So dito sa multiple approach avoidance conflict is magkahalo yung negative at saka positive na kinakailangan natin bigyan ng alternatives. So an example of this is halimbawa, you're given an opportunity, for example, na magtrabaho sa Manila, ang sahod mo halimbawa is you will be compensating 100,000 a month, tapos malayo ka sa pamilya mo, hindi mo sila masusubaybayan, tapos pangalawa is nasa Marawi ka lang nagtatrabaho, pero ang sahod mo lang a month is 30,000 o 20,000, which is hindi enough doon sa pangangailangan ng pamilya mo. Tapos meron ka pang inaalagaan na halimbawa nanay, okay, may problema yung anak mo. So saan yung unahin mo, saan yung i-avoid mo na mas kinakailangan mong i-prioritize, for example. So saan doon yung i-avoid natin, tapos yung i-prioritize natin. So di ba? Doon ka makakapili kung saan ang importante. So let us say kukunin mo yung trabaho sa Manila pero meron kang maiiwan sa bahay, for example, na hindi makakaya ng iba, o hindi ka magiging sapat sa kanila kung hindi ka mananatili. So yun yung halimbawa natin. Okay, let's proceed with anxiety. Anxiety is an intangible feeling that seems to evade any effort to resolve it. So anxiety, yung takot natin, nag-anxiety tayo. It is also called neurotic fear, yung diba, nagkakaroon ng anxiety yung mga magulang natin, yung stigira na kawan, sawanta. So, it could be intense, it could be low, and can be a motivating force. So, it's either dahil, diba, may mga tao na dahil natakot sila, so nagiging motivating factor ito, nagiging motivating force ito para mag-pursue dun sa kanilang mga layunin sa buhay. For example, diba, makikita natin kapag oral recitation na, nagkakaroon tayo ng anxiety, yung
natatakot tayo, yung nagiging nervous tayo. So yung parang gusto mong mawala, minsan may mental block tayo. So yun yung hindi natin maiwasan kasi minsan depende sa kinalakihan natin, depende dun sa self confidence na mayroon tayo, sa self esteem na mayroon tayo, di ba? Okay. Sa stress naman is the process of adjusting to or dealing with circumstances that disrupts or threatens to disrupt a person's physical or psychological functions. So, dito naman sa stress is kung paano natin sa stress management for example, kung paano natin kakaharapin yung mga sitwasyon, bagay-bagay sa paligid natin na hindi na although nahihirapan tayo pero hindi tayo susuko. Ang halimbawa nito is kapag nag-apply tayo sa police, grabe yung stress dahil napakaraming recreational activities. For example, may exercise tayo, meron tayong drilling, meron pa tayong nag-aaral pa tayo, tapos may jogging, lahat-lahat ng pwede natin matutunan. So yung utak natin is pagod na yung katawan natin, tapos yung utak natin kulang pa tayo sa tulog. So yun yung mga instances ng stress. So yun ang halimbawa ng stress. So it is the way how do we cope up with the present situation in our environment. So kung paano tayo magiging fighter doon sa mga sitwasyon natin sa buhay. So yun yung stress, yung mga bagay na nakapagdulot sa atin ng pagod, ng uh, ng kalungkutan, ng happiness, lahat ng mga bagay na yan na nagdudulot sa atin ng stress, yung papababa ng ating confidence for example. So it can also be a stress. The ego defense mechanism. So, di ba last time we have discussed the ego, the superego, and the ego, the superego. So now let's proceed with the ego defense mechanism. So pag-aaralan natin dito yung defense mechanism ng isang tao kung paano siya magre-react doon sa situation na mayroon siya.